Yung sinasabi ni Roque, tumungo tayo dito sa sinasabi ni Roque mga kababayan na ano daw, hindi daw po puwedeng siraan ng kredibilidad itong si Morales mga bossing. Kasi po kung inyo pong matatandaan mga kababayan, isa po tayo sa unang ano, unang nag-vlog 'no, patungkol dito kay Morales dahil habang nanonood po ako kay Maharlika mga bossing, sabi ko dun sa Team MR, start niyo ng i-research, tignan niyo yung, kung sino itong agent na ito, tignan niyo si ano, Jonathan Morales, ano yung background, ano yung ganito, ganyan, 'no? Dun nga po nakita ng team mga kababayan na sandamakmak po pala ang kaso. Sandamakmak, from 2012 hanggang sa pati po yung PNP 'no, na na-dismiss siya na hindi niya sinabi at hindi niya inamin yung totoo, nag-apply siya sa PIDEA, hindi niya inamin na siya ay dismiss sa PNP. Kung alam lang po ng PIDEA yun, eh, malamang sa alamang po, eh, naku, hindi natanggap yan mga kababayan. So ngayon si Roque, siyempre gusto niya maging ano, credible 'no, si Morales. Sinasabi niya hindi niyo puwedeng husgahan 'yan kasi yung mga kaso niyan, eh, kumbaga wala pang napapatunayan. Unang-una yung pagkaka-dismiss sa PNP mga kababayan, meron pong papel 'no, meron pong papeles si General Lasso na ipinakita mga bossing doon sa hearing nila na ito talaga, eh, dismiss at hindi talaga niya sinabi 'no, nung nag-a-apply siya sa PIDEA at mga kasinungalingan po. So yung mga ganyang bagay mga kababayan, bago po magkaroon 'no, or bago maging, witness kung sakali ang isang tao, kailangan inaaral po 'yan, tinitignan maigi yung track record kung ano po, anong klaseng tao ito mga kababayan, ano? Yung mga kaso, hindi naman papasok 'yan, eh, hindi naman makakasuhan 'yan, eh, kung walang nakitang mga probable cause diyan sa tao na 'yan mga kababayan, 'di ba? Inaaral pong maigi, ibig bang sabihin Boss Roque, eh, kumbaga yung justice ng Pilipinas, kumbaga basta kaso na lang ng kaso kay ano, kay Jonathan Morales? Siyempre inaaral po nila 'yan, hindi papasok at ngayon po nga, yang source ninyo, oh, yang source ninyo na 'yan, nakakalaya lang ngayon dahil naka-bail po mga kababayan. From 2023 na kaso, naka-bail lang po 'yan mga bossing. So gusto nila kasing palabasin na, "Oy, kailangan paniwalaan niyo ito, et cetera, ganito, ganyan." 'No? Dapat tuloy-tuloy lang ang paniniwala dito. Eh, yun nga po mga kababayan habang nasa hearing, eh, 'no, nung ini-interview siya ni Maharlika doon sa kanyang channel, sa channel ni Maharlika mga kababayan, kamping-kampi sila, eh, magkakampi, eh. Eh, konting naiipit lang, eto na po yung nandun na sila sa mismong Senado mga kababayan, dun sa hearing, naiipit lang ng konti, eh, parang gusto niya ng kasuhan si Maharlika, eh, which is nasabi niya pa mismo, mga kababayan. Halatang kinakabahan din si Jonathan Morales, eh. Ano, naiipit ng konti, nabanggit niya na, "Ay, eh, dapat din po kasuhan niyang si Maharlika, eh, ganito, ganyan." Ano, "Eh, dapat lang po kasuhan si Maharlika din, ganito, ganyan." Kasi naiipit na siya. Kinakabahan yung mama na baka siya yung kumbaga ma-contempt dun sa Senado kung ano man ang mangyari sa kanya. Kaya ramdam na ramdam po natin iniiwas niya bigla yung sarili niya. O ganyan ba yung dapat ninyong ano, source? Laban bawi din, 'di ba? Usap-usapan last Sunday sabi ni Ferdy Boy, April 28, 2024, nagkaroon ng handaan si Pastor Carion Quebuloy at nakita na habang naglalakad si pastor, nasa tabi niya si PRRD diyan sa dapat makita 'yan, 'no? Kung sakali na may nakakita ng video 'yan at kung sakali na talagang totoo 'yan. Sabi nga po, eh, 'di ba kapagka kung sino ang nagkakanlong dito sa mga wanted na ito, dito sa mga
pugante na ito ay mananagot din, 'di ba? Sabi ni Agent Boyd, it's on ANC News, yang sinabi ni Bato na leak ang document. Yan nga ang ewan ko si Bato aanga-anga din eh, no? O talagang ano, talagang sarswela ang nangyari. Sabi niya, credible enough si Morales dahil daw consistent yung statement ni Morales at nagbanggit ng celebrity. Yun lang po ba? Mamaya tatalakayan po natin yan mismo. At mismo, ito si Roque nadudulas pa sa kanyang bibig, mga kababayan. Doon sa kanyang vlog, doon sa latest vlog niya, mga bossing, no? Doon sa latest vlog niya, mga bossing, ang sinabi niya, hindi naman talaga pang napapatunayan na gumagamit itong si PBBM. Hindi pa naman talaga napapatunayan na talagang ganito, ganyan yung ginagawa ni PBBM. Kumbaga, eto, kagaya niyan, no? Yung papel na pinag-uusapan, ang pinag-uusapan naman talaga diyan Bato is ano kung totoo ba o hindi, 'di ba? Yung leak na yan pinapaulit-ulit mo sa Senado, wala naman talagang leak. Walang leak na nangyari, mga kababayan. Meron paggagawa ng pekeng dokumento. Yan yun. Hindi leak, 'di ba? Si Roque kung ano-ano na din po ang iniimbento, mga kababayan Si Roque din po dapat hindi na din na talagang hindi mo na din papaniwalaan. Unang-una dun kagaya na lang po yung sinabi niya 'no, yung ICC daw po, mga bossing. Hindi daw lagi kong pinapaulit-ulit sa vlog ko 'to dahil natatawa ako 'no? Sinasabi niya, "Ay, hindi ako makatulog nung isang isang gabi kasi tumawag ang dating pangulo na handa na daw siyang damputin anytime." Biglang sinabi ni ano, biglang sinabi ni sino 'to? Ni Panuelo, wala po tinatawagan ng pangulo, 'no, hindi po siya tinawagan ng pangulo. Siguro himbing na himbing si PRRD dinadamay mo pa. Oh, ano pa yung mga ano niyan, yung meron daw pamukpok, meron daw kung ano-ano doon sa Mautog. Wala po ako nakita. Oh, 'di sana binidyohan nung mga vloggers nila na mga nagmamagaling dun. Paano po, may nagbulong sa kanila, may nagsabi, "Oh, hinaharangan daw yung ano dun, ayaw daw papuntahin dito." Parang mga siga yung mga vlogger nila, akala mo palaban mga ano, "Tara puntahan natin." Pagdating dun parang ano, basang sisiw Mga nagtatanong, "Sir, para saan po ba yan?" Hindi, para yung traffic, tuloy-tuloy." Oh, tapos palabas ni Roque meron daw ano, um, yung barikada daw po. Siyempre 'pag pinag-usapan po barikada, mga kababayan, iniisip mo diyan may mga barbed wire, merong malalaking mga bato, merong mga nakaharak na malalaking kung ano. Kung mamukat-mukat mo yung sinasabi ni Roque na ano, na barikada, upuan na plastic, yung orokan. Dapat magsalita dito ang Vice Presidente. Bakit ba pagka nababanggit yung plastic at yung orokan na biglang lumalabas sa bibig ko ano, dapat magsalita yung Vice Presidente.